Sana yung huwag tayong praning. Oo, kung hindi naman direktang tinutukoy yung dating Pangulo, di ba? Hindi tayo dapat mag-react. Kahit ako din, sandali, bakit tinukoy ni Vong at ni Kim Chiu, ang Pangulong Duterte? Anong kinalaman ng It's Showtime ng opening spiel nila sa Pangulo? Kung sino man ang gumawa nito, kulang na sisantihin lang. Dapat makasuhan din. Kim Chiu is your official endorser and she doesn't deserve to be treated this way. Oy, mga kakamping kayo, manahimik kayo. Laban ito ng mga nanalo. Ha? O di laban niyo. Nay, ang daming halaloka sa PBB. Bakit? Eh kasi nga yung inaamoy lagi ni Mavi Legaspi yung kilikili ni Ashley. At least kilikili naman yung naamoy, hindi yung keps niya. Ay! Ano? Diba? Maganda daw na magsama si Enrique Hill at si Nadine Lustre. So, ang common denominator daw ng dalawa ay parehong iniwan. Eh, Nay, kamusta naman ang puso ni Ken? Para pa rin ba kay Liza? Hello mga kabit! Ito po ang inyong mga lingkod. Ito ba si Mamaloy? Ito si Joseph Popo. At ito naman po si Papa Osin Odidier. So, ano pa nga ba ang lagi nyo inihirit sa amin? Ay! Ichika mo na! Dali! Ay, po happy weekend sa inyo mga una. Yes. At syempre, naku, mamaloy. Oh. Nakakaloka ang mga pangyayari ngayon, ano? Oo. Medyo sensitive na ang mga tao ngayon Yes. kapag nakakarinig sila ng salita na parang ikinakabit nila doon sa isang pangyayari o sa isang tao na controversial ngayon. Yes. Oo, hindi naman ako nagba-blind item. Ha? Eh, ito nga kasi, di ba? Pag ginamit mo yung the serve, Oo. yung iba nagre-react na. Oo. Nako, ito na naman, tinira nyo, pinariringgan nyo si dating Pangulo. Oo. Mga ganyan, di ba? Katulad ng nangyari kay Vong Navarro at kay Kim Chiu, hindi Oo ba? nga. Sila ay nag-i-intro spiel lang naman, ano? Sa opening ito ng It's Showtime. Pero ito ay agad na dinampot ng iba at binigyan ng hindi magandang kahulugan. Ano nga ba yung sinabi ni Vong Navarro, Josa? Tito Oji, bakit naman ako? Oh, Naku po, bakit? iba ako yung mabas Tito Oji. Si Mama Loy na lang. At si Mama Loy naman ang nagbabasa lagi dito. Lolo, yan hindi ko trabaho yan Loy, basa. Babasahin ko ba? Baka madami ako dyan. Hindi naman kagagahan namin, di ba? Oo. Kami mismo napapraning na din kasi Oo. baka ma-misinterpret ng ibang tao. Pero ito po ay na-viral, lumabas po ito, kaya babasahin niyo Maloy. Basa. What's up? What's up, Madlang people? Oh. Parang may iba sa ngiti nyo ngayon. Aha. Parang ngiting may inspirasyon. Yung ngiting may dahilan ka para bumangon. Ganyan nga. Ganyan nga. Sa kabila ng gulo at ingay, sana mahanap nyo ang inyong dahilan ng paghinga. At ano yung paghinga? I say, the serve. So, yun nga ang pinagtataka ko. Yung iba naman, ikinakabit dun sa nangyari sa Pangulo. Oo, nawala. Eh, di ba tungkol sa Anong ano? rason sa pagbangon, pero paghinga? yung iba naman, ipinipilit nila na kukunwari pa kayo, eh yun naman talaga ang gusto nyo sabihin. Diba? Kung lahat na lang, ibibigay nyo ng masamang kahulugan at ikinakabit nyo doon sa sitwasyon na ikinalulungkot ninyo or ikinagagalit ninyo. Huwag nyo nang dagdagan yung ikinagagalit ninyo. Diba? The mere fact na hindi nagbanggit ng pangalan at wala namang ibang ibig sabihin at araw-araw naman silang nagbibigay ng spills. Anong issue? Kaya nga. Di ba? Kaya yan, tinan nyo si Vong Navarro, ibinabalik yung dating issue sa kanya, yung isinusumbat pa nung isa dyan, na nung binugbog ka noon, pinagtanggol ka namin. Tapos ngayon, saan galing? Kaya nga naituloy na sabi ni Vong Ano sabi ni Vong? Eto, nasa sulat. Basa. Ako po ay nagtatrabaho lang at binasa ko lang yung spills ko. Wala po akong masamang intensyon. Love and peace. Sa iba, I'm sure, hindi pa yan sasapat. Parang mas gusto pa rin nilang marinig mo lang kay Vong na
sorry po, wala po akong ibang ibig sabihin. Gusto pa nila ganun mag-sorry yung iba. Kaya nakakalungkot, hindi ba? O, si Kim Chu, isa din yan, di ba? Na-viral din si Kim Chu. So, ang ending, pati si Kim Chu, binabash. Ano ba yung naging spill ni Kim Chu? Ay, ito nga na yung sinabi ni Kim Chu. Kaso, ipaparinig ko na lang sa kanila. Ayoko nang sabihin pa mamaya ako yung ma-misinterpret. Ano sabi? Makaka-copyright tayo pag pinakita yung video. So, ito po yung sinabi ni Kim Chu. 3, 2, 1, roll VTR. Action. Piling nila ay hindi pa dumarating ang tamang panahon para sa kanila. Ang masasabi namin, deserve. Wait, di ba ako tapos? Deserve yung rumbes back sa buhay! Runes back sa buhay. So right, tulad ng ating grand press backers Oh. na deserve nilang mahangaan sa kanilang kiting at tapang. Oh, yun naman pala. Alam mo, sa mga panahon ngayon, medyo mahirap mag-comment ka, yung stand mo, ibigay mo, o humanda ka sa restback. Ay, minsan yun, kahit hindi political yung post mo na May iba kang tinutukoy. Ipipilit pa rin nila na yun ang tinutukoy mo. Oo. Di ba? Oo. Sana huwag tayong praning. Oo. Kung hindi naman direktang tinutukoy yung dating Pangulo, di ba? Hindi tayo dapat mag-react. Ang mas magandang gawin, sinabi ko na rin yun, na sana magdasal kayo. Hindi yung galit pinapairal ninyo. Kasi pag sama-samang nagdadasal, malay nyo yung inyong prayer na malampasan ito ni dating Pangulong Duterte. Diba? Yun na lang dapat doon mag-concentrate. Huwag sa mga taong, kung ayaw nila kay Pangulong Duterte, hayaan nyo na ang mag-concentrate kayo, yung may gusto kay Pangulong Duterte. Ganun lang. Diba? Again, bottom line, kailangan ng dating Pangulo ang panalangin. Hindi ng galit, ng puot. Diba? Tsaka lalo na, wala naman silang tinutukoy doon. Hindi naman tinukoy. Kasi kung tinukoy ni Vong at ni Kim Chu yan, syempre, kahit ako din, sandali, bakit tinukoy ni Vong at ni Kim Chu, ang Pangulong Duterte? Anong kinalaman ng It's Showtime ng opening spiel nila sa Pangulo? Oo nga, kasi yung topic ni Vong was para kanina tayo bumabangon. Oh, exactly. Oh. Araw-araw naman nag-i-spirit sila ng hope. Di ba? Yung kay Kim Chu, yung pag-rest back sa singing competition. Yes. Oo. Deserve Saka yung nating sabi lahat. nga, yung pag-rest back sa buhay. Oo. Di ba? Deserve nating lumaban sa buhay. Basta mag-pray na lang tayo. Oo. Yun ang pinakamabisa na. Oo, na yung makabubuti pa rin yung maging ending ng lahat ng ito. At huwag mag-unfollowhan. Oo. Pero aminin mo, ang daming nag-unfollowan na magkaibigan. Di ba? Nagkaaway na naman ng mga Nabuhay na naman ulit, di ba? Oo. Yung mga dating hidwaan dahil sa mga sinusuportahan sa politika. Oo. Di ba, meron pa nga isa na nag-comment na, ba't siya nag-unfollow? May utang pa siya sa akin. Ha? Talaga ba? Oo, may mga gano'n. Diyos ko po. Ay, naku, iba-iba talaga. At syempre, sa mga ganitong panahon, dito nagkakatigaan ng wit and humor. Kumbaga, parang sinasabuyan na lang ng malamig na tubig para hindi na masyado pang maging mainit ang usapin. Napakainit pa naman ngayon. Katulad nito, yung kay Kim Chu, hindi ba? Yung sa Davao branch daw ng Julie's Bake Shop, tinakpan ng kanyang mukha. Tinakpan ng kanyang mukha. Tapos tinatanong yung franchisee doon ng Julie's Bake Shop, bakit hinayaan yung takpan ng mukha ni Kim Chu? Oo, dapat daw. Bilang franchisee, hindi nyo dapat inaalaw yon. Tinamo tong ni Atty. Lilet Matias dito sa Twitter o sa X. Sinabi niya na kung sino man ang gumawa nito, kulang na sisantihin lang. Dapat makasuhan din. Kim Chu is your official endorser and she doesn't deserve to be treated this way. Ganito na ba kababastos ang mga empleyado nyo? O dumating na sa ganung point na tinatanong na kung ano ba ito, ano bang nangyayari. Tapos may mga comments sila na yung isa talagang galit kay Kim Chu, yung isa naman talagang pinagtatanggol si Kim Chu. Sari-sari din. Dito mo malalaman kung anong kulay ka talaga sa politika. Wala namang kulay yung pag-spill ni Vong at ni Kim Chu.
Binanggit lang ang deserve. Kanina ba exclusive yung, o sino ba may-ari ng salitang deserve? Kaya nga, hindi ko rin Di ba wala? Hindi ko rin Parang generic yan. Oo. Hindi naman yun branded. Di ba? Kaya dapat, hinay-hinay lang. Again, dasal. Tsaka respeto. Di ba na? Napaka-importante. Para feeling ko para din manatili yung pagkakaibigan at kaayusan ng pagsasama. Correct. Di ba? Correct. Talagang pangibabawin natin ang respeto. Oo. Dahil hindi talaga, we can only agree to disagree. Pero pag hindi talaga tayo papayag na hindi pwedeng may manalo o matalo sa magkakaibigan o magkakapamilya, wala po talagang mangyayari. Wala. Magkakawatak-watak po talaga. Kayo din, comment below ha, yung kwento ninyo na meron ba kayong nakaaway? Meron ba kayong nakasagutan, nakasamaan ng loob sa isyong ito ng Pangulo sa ICC? Comment below nyo. Kasi Oo nga. kahit kami, meron din kami nakabanggaan din mga kaibigan. No? Oo. Meron pa akong isang kaibigan, nag-PM pa sa akin. As in, FB friends kami. Meron siyang sinabi ko na lang, post mo na lang. At sa akin mo pa sasabihin, i-post mo kung malakas loob mo. Diba? Gusto pa yata niya, sagutin ko siya. Kaya diba, magkaibigan kami, parang ano ba, mag-aaway lang kami ng opinion, hindi kami matatapos. Lalo na kung paninindigan namin na sa kanan ako, ikaw sa kaliwa. Ako naman ay may kakilala. Oh. Nung natalo si Ma'am Lenny, Oh. sinasabi, buti nga, yan, ganyan, chuchu, yan kasi kayo, ganyan, chuchu, deserve nyo yan. Oh. Tapos nung may nangyari na ganito, parang wala naman ako sinasabi kahit nga sa post ko. Oh. Tapos parang binabalikan niya ako na, inaano yun, na deserve namin yun. Ha? Saan galing yun? Kaya Diba? natatawa ako dun sa the survey. Diba? Saan galing yun? Nung dati, sinabi mo, deserve namin. Tapos biglang ngayon, ikaw na mismo yung nagko-quote na, deserve namin. Ha? Kailan ba hindi ka kita kinakausap? Kaya nga. Ako naman dito, Oji, naloka. Manalo ka rin kayo Galing. sa eyeshadow mo. Hindi, naloka din ako sa mga friends ko dito, Oji. Ang dami biglang naging attorney. Sabi ko, ha? Parang hindi na ka graduate. Bakit ang dami namang nalalaman? Sabi nila, oy, mga kakamping kayo, manahimik kayo. Laban ito ng mga nanalo. Ha? Hindi laban niyo. Oo nga, may nabasa nga din ako na laban ng tigre at ng agila. So kayo mga kakamping, ribbon kayo, wala kayo. Ito nga na yun. Siguro kaya ito nasabi ni Kim. Ano? Sabi niyang ganun dun sa isang comment niya. Hala, nakakaloka. Ba't ako nasali dyan? Like O to the M to the G. Busy ako sa ibang bagay. Diyos ko, huwag niyo ako isali sa ganyan. Parang awa niyo na. Ang gulo na ng mundong ibaba. Huwag na tayong dumagdag. Diyos ko na lang talaga. Naalala ko nang tuloy nag-PM sa akin. Dinadamay ako. Hindi ko nga siya kinakausap. Di ba? O ngayon, syempre, pinapatamaan ang mga kakamping ng mga talunan kayo. Oh. Ang importante, kahit talunan, buo. Buo pa rin. Hindi pa rin nagbabago. Di ba? Ayan, yan lang naman. O, wala naman kami doon ha. Baka sabihin nyo na naman, So, hindi kami buo? Wala, hindi na tayo matatapos. Nakaloka, di ba? Ay, speaking of nakakaloka. Bakit? Nay, ang daming nalaloka sa PBB. Bakit? Kasi nga yung inaamoy lagi ni Mavi Legaspi yung kilikili ni Ashley. Ay, shota naman niya yun. Oo nga, pero kahit na, di ba? Siyempre, alam niyang maraming nanonood. Pero ano yung kasi, syempre, may mga ganung lalaki, di ba? Wala silang pakialam kung may makakita ng ginagawa niya. At least kinikili naman yung naamoy, hindi yung keps niya. Di ba? Sa bagay nga. Naku, baka... Paano amoyin? May camera. Dudukitin ng konti. Siyempre, tsaka yun, di ba? Okay na yung kinikili. Payagan nyo na. Dahil nasa Oo, TV. kasi nga, hindi. Siyempre, may mga ganun. Di ba? Aminin mo, si Catherine Bernardo tsaka si Daniel Padilla noon, di ba? Gustong-gustong sinasamyo ni Daniel yung kilikili ni Catherine. Oo nga. Di ba? Oo, tama. Oo. Diyos ko, huwag na tayong masyak sa mga ganyan. Nakakakilig nga yan eh. Kasi yan, yung wala silang pakialam kung may makakita or hindi sila nahihiya na may makakita or ito gusto ko di amuyin mo rin yung kilikili ng jowa mo. Oo. Di ba?
kilikili yung yung pawis man yan sa kilikili o yung kulob ng kilikili, ganyan, di ba? Ang importante, hindi bumaba yung kamay dun sa kilikili lang talaga. Kasi kung bumaba yun, di ba? Baka yung ilalim ng dede, ano yun din, ganunin din, kudlitan din. Gusto ko yan. May libag ka sa ilalim ng dede. May ganun, di ba? That's what you call kukurikapu. Ang tawag nila doon sa libag sa ilalim ng dede, kukurikapu. Wala kang pakialam. Yan yung dati namin pinag-aralan nung high school. Baka naman nga lambing kasi niya yun, yung amoy niya kilikili. Oo. Ganun talaga. Iba-iba talaga ang mga trip natin sa buhay. Kasi hindi naman natin alam, kung ano naman yung trip ni Ashley na gawin kapag magkasama naman sila ni Maki, di ba? Ito, hindi kaya inaamoy niya yung ni Maki. Maring sa kanila, natural na, wala naman, ikaw naman, masyado kang makapag-isip. Wala sa kanila, wala lang ang yun. Body language. Ano lang? Love language, amoy yung Ay! Inulit mo pa! Hindi naman baka, amalay nyo naman, talaga nag-iisip na masama. Ikaw ba, anong lambing mo sa mga bebe boy mo? Ako bukod sa dinadala mo sila sa Jollibee. Oo. Ano lang, yung mga hag-hag lang, yung ganyan lang. Huwag na mga hag-hag na yan. Baka marinig na naman yan ng iba, ma-misinterpret na naman yung hag-hag. Bakit? Iba na naman yung meaning nila sa hug. Minsan, di ba? Sabihin mo nga dito na group hug tayo. Sabihin naman iba, nananakit na naman kayo. Tapos meron pang mga dahig ng maaga pang masipag. May nababasa ko tapos nagagalit sila. Kasi nga parang nagkakaasara na kaya dapat huwag natin pairalin yung init at galit. Minsan naman din kasi yung pawitihan ng ng mga memes. Basta isipin nyo na lang, ganun lang pawitihan ng talaga mga yun memes. na nagpapakawiti lang yung mga Pilipino. Pagdating sa usaping bayan. Kakaloka. Di ba? Ay, teka lang. Speaking of nakakaloka. Ay, Nay, totoo bang pipirma na si Enrique Hill sa Media Quest? Magiging talent na ba siya ng TV5? Akala ko sa Star Magic pa rin siya. Alam mo, narinig ko rin yan, baka. Ano? Narinig ko rin yung Kaya baka sabihin naman nila, nagtatawanan sila. Anyway, hindi, narinig ko din yan. Pero, ang pagkakaalam ko, gagawa, makikipag-co-prod si Enrique Hill together with his own production outfit sa Media Quest and Viva para sa isang pelikula. Movie? Ito na ba yung sa kanila ni Liza Soberano? Yan nga, di ba yung kay Liza din dati, di ba? So, na-excite yung mga Liz Ken fans, pero wala pa. Saka na lang tayo maniwala pag andyan na. So ano Tito Ojing ibig mo sabihin? Parang walang credibility si Liza. Asa ka na naman, Diyosa? Gusto mo maging black yung eyeshadow mo? Hindi, akala ko may sinabi, parang may narinig ko may sinabi si Liza, parang naka-teleserye ba kayo? Hindi, wala pa yan. Ang sinasabi ko naman, di ba, kahit naman sa proyekto, pag sinabi na, may gagawin kami, saka ka maniwala pag andun na. Pag sinisimula na. Minsan nga sinisimula na shelf pa. Tama. Nahinto pa ng shoot or ng taping, di ba? Ito kasi, yung kay Liza, wala pa yun. Di ba sinasabi ko nga, saka tayo maniwala pag naumpisa na at natapos. Ay, teka lang, Nay. Di ba itong si Enrique Hill, nabalita din dati na may gagawing project sa ABS, parang teleserye yata? Oo, ang alam ko, nakahanda na rin si Enrique doon. Sa teleserye. Ano tong gagawin niya sa Media Quest? Yun nga, movie. Kasi, ang sabi sa akin, na pumayag na raw si Enrique Hill na makitambal sa iba. So payag na siya magkaroon ng love team? Hindi naman love team, makitambal lang. Ang sinasuggest nga since itong Media Quest plus yung kay Enrique Hill na production outfit plus Viva Films, maganda daw na magsama si Enrique Hill at si Nadine Lustre. Bilang leading lady lang sa pelikulang to. So, ang common denominator daw ng dalawa ay parehong iniwan. Ang alam ko kasi, magkaibigan talaga si Enrique, si Nadine, si James Reid, tsaka si Liza. Magkakaibigan sila.
Oo. Kaya feeling ko, walang mali siya kung makikitambal si Enrique kay Nadine. Kasi si Nadine meron naman ng jowa, hindi ba? So, for the movie siguro. Yun. Oo. So it means na open na si Ken na meron siyang ibang partner other than Liza Soberano. Oo. Dati, di ba, parang naghihintay siya na si Liza yung gusto pa rin niya Oo, makasama. oo. Bilang pagrespeto niya kay Liza at paghihintay. Tito Oji, kamusta na si Enrique? Chubby pa garing yun. Ay, nako. Sabi ng source ko, pag nakita daw natin si Enrique Hill, sexy na. Ay, Oo. Talagang naghahanda si Enrique Hill. Dahil any monument, kung ang ABS-CBN ay magdedeklara na let's go, umpisahan na natin yung Enrique serye. Oo. Handa raw physically si Enrique. Katulad din ng pelikula, handa rin si Enrique. Ganon. ang ganda. Oo. Okay, show na ni Ken ngayon. Oo. Para kang Ricky Reyes. Ganda. Ganda. Hindi ba eh? Yun na nga ang aabangan natin. Kamusta naman ang puso ni Ken? Oh. Para pa rin ba kay Liza? Oo. Ay. Oo. Kasi ang alam ko ay, Mm. pag kasi ang alam ko, Oo. parang nagte-text o nagme-message si Liza kay Enrique. Oh. Sobra daw excited si Enrique. Kinikilig pa rin. Love pa rin niya si Liza. Loya. Pero Tito Oji, era ang tanong. Love pa rin kaya ni Liza si Enrique? Yeah, that I really don't know. Kasi di ba may love life naman si Liza? Oo, yung kanyang tumatayong manager. Hindi naman natin alam kasi baka mas andun yung puso ni Liza. Pero yung puso niya para sa showbiz partner, si Enrique. Hindi natin alam. Let's wait and see. Ang importante, bukas na ang Heluk Gastropub. Yes! Sa Panay Avenue. Apakaganda niya, no? Yes! Pumunta kami ni Mama Loy dyan. Yes! Apakasasarap ng pagkain, waechos. Tama! Oo, lalo na pag bagong hain. Ako, Diyos ko po. Yes! Talagang mananamnam mo at talagang ma-enjoy mo yung food sa kanila. Ayan yung mga food. Ano ba yung mga food doon? Mga European fusion. Aha. Yan. So, iba't iba yan. May mga pasta, may mga sandwiches, may mga kung ano-ano pa. Ang Diba? sarap Mga nung main entree. Ang sarap nung natikman ko yung tuna tartar ba yun? Yes. At Ang saka sarap. yung eggplant hummus. Oo, yung hummus. Oh my God. Yeah. Tito Oji, At natutulog saka si yung Tito mga Oji sa soup. Diba? Yung soup nila na pinatikim sa akin ni Aiko Melendez. Yes. Oh my God, ang sarap. So, Yeah. halos lahat masarap, in fairness. Tama. Oo. Actually, 10 silang owners dyan. Mm. Oo, kabilang dyan si Aiko Melendez. So, Yes. ito ay formal na binuksan sa pamamagitan ng ating magiting na mayor ng Quezon City. Yes. Si Mayor Joy Belmonte. Tama. Na nakakatuwa. Talagang Mami Orange ang tawag sa akin. Yes. Oo, diba? Ang taray ni Mayora. Hindi pa rin nagbabago. Parang walang stress, no? Bilang Diba? mayor. Fresh na fresh. Naman. Diyos Oo. ko. Siyempre, andyan din yung ibang konsehal. Si Konsehal Doray de la Armente, si Ivy Lagman, si Wency Lagumbay, si Vincent Belmonte, nandyan din, at iba pa. Yes. Marami silang partners. Ang ganda ng place. Yes. Kung may mga events kayo, ha? Mm. Oo, sabi nga nila, ito na yung place sa Quezon City para hindi ka na pumunta ng BGC. Tama. Ang ganda. At saka na 110 yung capacity nila pero maluwag. Oo, diba? Kaya feeling ko more pa yan. Pero syempre gusto nila na comfortable yung mga guests. Kaya talagang ginawa nila spacious. At saka ang ganda na aesthetic talaga. Ayan. Kaya Diba? for more food at saka yung mga kaganapan po dyan sa opening nung daytime at saka nung evening. Ayan. Panoorin niyo po. Nasa vlog ko po. Ayan. Oo, sa Panay Avenue lamang po yan. Ito yung pinakamalaking Heluk. Yung original ay nasa Banawe. Tama. Ha? At syempre, ang kapitanan ng Barangay South Triangle, ang aking kumaring si Bev. Bev Gao, kapitana, hello. Ayan, ha? Yes! Congratulations! Oo. Kailangan niyo po ma-experience ang Hello. Oo. Ito, naku, Diyos ko. Nakakatuwa naman ito. Nag-birthday naman si Papa Art Atayde. Ah, yes! Oo. Si Papa Art, kilala mo. Papa Art! Oo, yung hobby ni
Maring Sylvia Sanchez. Ang butihing ama. Oo, talagang kami Ni na-invita Rhea dyan. at saka ni Congressman Arjo. Oo, ayan. So, nandyan kami para, syempre, kasama si Tita Nova Villas, si Tita Ces Quesada, Yes. si Smokey Manaloto, si Isaac Sigera, nandyan Yes. din. At Si iba Alma pang- Concepcion. Si Alma Concepcion Oo. at iba pa na mga friends kasi 4 na araw ang selebrasyon Diba? para mahati-hati ang mga bisita. Diba? Pero nauna na rito ay nag-celebrate na sila. Kasi andyan nga si Tita Cory, si Sancho Marudo, si Ria, at yung iba pang mga kaibigan sa showbiz. Yun. Happy birthday, Papa Art. Happy birthday! At alam mo na kung gaano kita kamahal, di ba? Yeah. Lalo na katabi mo ang aking tatay-tatayang si Papa Jim Baltasar. Yun. Alam mo na, ha? At ito pa nga isang chika doon. Eto na nga, Nay! Matapos ang 5 araw mula nang lumabas ang billboard ng pamamaalam sa Lux White, ang hero product ng Front Row na pagmamayari ni R.S. Francisco at Sam Versosa, inihatid na sa kanyang huling hantungan ang produkto sa pamamagitan ng isang magarbong funeral. Nagkaroon ng final viewing at eulogy kung saan nagbahagi sila kung paano binago ng Lux White ang kanilang buhay. Naloka nga ang mga dumalo sa event dahil very unique at theatrical na funeral experience ang binigay sa atin, hosted by no other than Tito Boy Abunda. We enjoyed the whole experience from the pagpasok, dun sa paglamay. May St. Peter pa. Meron pang bibirma ka pa sa attendance, saka sa mask card, lahat yun. It's all part of the experience. At ganyan tayo sa front row, ganyan tayo sa Lux White. We make sure na lahat ng distributors natin and user not only experience the beneficial effects of the new Lux White Ultima, kundi pati yung mga events natin ay nag-e-enjoy. Matapos nga ang segment ng libing, ay nireveal naman ang bagong produktong papalit sa Lux White. Ang Lux White Ultima. Kasabay nito ang pag-reveal kay Rian Ramos bilang new endorser ng nasabing brand. At kay Miss Universe Philippines Michelle D bilang bagong mukha naman ng Lux White Slim. Feeling ko pinakamaganda. Yes! Ng Lux White kundi yung Yes! Kasi naman user talaga, no? user na at talagang karapat-dapat. Wow! At the good news is, Lux White, buhay na buhay. Yes! Lux White Ultima. Stronger than ever, bigger, better, and talagang more potent. Congratulations Front Row sa very successful na product launch. Talaga naman pinag-usapan at pag-uusapan pa ang kanilang marketing concept sa mga darating na araw. Sure yan! Ayan. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga link. Ito po si Mama Loy, mga nanonood po sa atin na hindi pa natin subscriber. Please subscribe now na! Click nyo natin yung subscribe button na nandiyo sa ibaba. At kung naibigan ko yung aming episode net, meron kayong komento sa lahat ng aming chika, comment below, click the like button, huwag kalimutan click ang notification bell! Dahil pag click nyo yan, kayong unang manonotify na meron kaming latest update. At syempre pa, ang kanya-kanya naming channel. Yes, sana manood at mag-subscribe po kayo sa channel ko. That's Mamaloy. M-A-M-A-L-O-I. Panoorin niyo yung vlog, ha? At syempre, nais natin batiyan naman masugid nating manonood na si Nanay Rosalinda at saka si Rowena Jacobe. Hello po, salamat po sa lagi pong panonood. Maraming salamat. Thank you so much. At saka yung mga gusto po magpagawa dyan ng mga t-shirts, uniforms, jackets, ayan, nako, try niyo po ang Pio Printing Services. Nako, ang galing po nilang gumawa ng uniform. Silang gumawa ng uniform namin sa La Vida Events. Thank you po! Yes, Josa. At gusto ko pong pasalamatan, syempre yung nag-aalaga ng ngipin namin, ko kay Mama Yes. Lou, puting-puti. Oh. At Dr. JC Solis by Gorgeous Smile. At syempre, ang aking buhok by Headway Vela Salon. Aha. At eto, ang aming Oh. Ideal Vision. Ideal Vision. Maraming salamat. At syempre, Mama Lou, mapapanood na tayo sa Batang Quiapo. Kaya, Ay, abangan niyo po! This week malapit na talaga. Papasok na kami. Oo. ay, Tito Ogie, may babatiin lang din ako na lagi-lagi ito nanonood ng Showbiz Update. Kahit saang bansa siya magpunta, lagi nanonood ng Showbiz Update. Brian Cayas, happy birthday! Happy Brian, birthday! happy birthday. At syempre pa ang aming mukha, saan ba galing yan? Envy Skin Beauty and Wellness yan, oh. Diba? Pati yung mga drip namin, talagang imported from Switzerland. Yes! Ayan na, yung Envy Skin, na. Alam mo na. Yes! Tinan nyo, ibang-iba yung hilatsa ng mukha ni Josa. Kasi hindi siya Envy Skin Beauty and Wellness. Oo, ha?
Oo. Parang gusto kong itago yung bag ko dito. Kasi baka may, parang may pickpocket na. Tayo tayo na dito sa bahay, dito OG, magkakawala ang taga. Hello din, ay batiin natin si Attorney Reggie Tonggol. Hi, Attorney! Yes. Ayan, at syempre pa ang aking panayam kay Gerald Santos, ang kaniyang mga sinapit sa kamay ng kanyang inirereklamong ng sexual abuse sa kanya, no? At naku, talagang detalyado niyang ikinuwento ito at naiyak pa siya dahil may naalala siya eh. Diyan po sa OGDS Inspires, ha? At syempre pa, yung mga MCLEX passers dyan, ha? Yung gusto magtrabaho sa New York bilang nurse, alam niyo na, mag-PM lang kayo sa White House Cares. Yes. Ayan. Oo, dahil legit po yan, ha? Tama. Importante lang na masunod nyo yung mga requirements nila. Oo. At saka, syempre, pwede nyo madala yung pamilya nyo dyan. In the future, pagka kayo ay stable na. Tama. Oo, kasi yung iba, ang tinatanong, pwede ko bang dalhin yung pamilya? Saglit lang. Oo. Saglit lang, wala ka pa nga napapatunayan. Dapat may patunayan ka muna. Eventually, ganun din ang mangyari. No? Pwede mo mabit-bit. Pag na-meet mo din yung requirements. Tsaka pag alam mo, ikaw rin makakaramdam kung kaya ko nang bitbitin ng pamilya ko. Ganon. Ha? Ayan ha. At syempre pa ha, March 21 and 22. Ha? Yes. Ang Sunny Puersang, J Heart and Era Covers. Yung mga fans sila ha, Yeah. pwede kayong kumontak dyan para sa inyong tickets, 1,500 lang. 2 hours show, ayaw nyo pa pa. Yes. Uy, nandyan tayo na. Manonood Oo, kami. manonood kami, Oo, ha? Friday yan. and Saturday. Kita-kita Yan po kami, tayo ha? dyan, ha? Oo, sa BGC and District 1. Okay? Yes. At syempre, ito pa rin po niyang lingkod, Papa Osin Ojitias, na lagi nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, huwag na huwag po tayong makakalimot, ha? Na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, Every kissing is a blessing! at ano pa nga bang lagi niyong inihirit sa amin? Ay! Chika mo na! Dali! Ay, shadow. Ano ba nangyari? Kahit ako nga, din nagtataka ako, bakit ano nangyayari sa mata ko? Ang kintab-kintab. Di ba yung eyeshadow dito na? Ba't hanggang dito? Hanggang dito, Ako maging mag-makeup, namumuti. ang tagal ko kayong hinintay. Parang di ba, may pagka-bugaling dingdong. Yung peg mo, may pagka-bugaling dingdong. Pero kung hinintay ko ano nilagay ko sa mata, sa paghintay ko sa inyo. Ay, naku. Eh, dito mo ilagay yan. Hindi naman nakakaano naman sabi.